Guys, good evening at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Now again, welcome back to my channel. So, meron po tayong mga karagdagang impormasyon about dito sa ating DIY Kalan used oil. So, ipapakita po natin yung mga control nito. So, kung bago ka pa lang po sa channel na to, please subscribe my channel. Then, paki-like and share na rin. Then, paki-click ng all para lahat ng video na i-upload ko ay updated po kayo. So tara, umpisa na natin. Ito guys, mag-fire testing tayo ngayon. So papakita ko lang sa inyo yung ating yung innovation na ating oil regulator with adjuster. So ipapakita ko lang po dito kung accurate yung ating adjuster, kasi yung ating adjuster is nasa high and low lang po yan. So yung minimum level niya is nasa low level, yung high yung normal level. So ito pong settings na to, nasa normal level po to, nasa low. Try natin kung pwede natin i-open yung ating controller, blower. So yan po guys, fire test po tayo ngayon. So ito pong aking chamber is nasa 3 inches diameter lang po ito. Then wala po itong curve, so straight lang po siya kasi gagawin ko po itong 3-in-1. So meron po akong ginawa dito na pang splash proof tsaka yung pang rocket stove, rocket flame. Kaya nakadiretso lang po siya, wala po siyang curve. So ito po guys, naka minimum level lang po siya. So ayan. So obserbahan po natin kung working nga siya, kung gumagana yung ating minimum level tsaka high level. Tingnan natin kung nag-autofill siya kapag nababawasan na yung ating oil doon sa ating chamber. Kung gumagana nga yung ating minimum level. Kasi dalawa lang po ito minimum tsaka high. So yung high, nasa normal level lang po yun. So yan po yung ating minimum level. So kung mag-iinit tayo ng ulam o kaya mag-iinit ng kanin, so yan po yung gagamitin nating settings, yung nasa minimum level lang. Tingnan po natin kapag wala nang oil doon sa chamber, kung mag-autofill po siya. So obserbahan po natin guys kung mag-autofill siya kapag paubos na yung oil doon sa ating chamber.
po yung plate na yan na pwede tayong mag-inin ng kanin. Yung tahinaanan natin yung ating blower. So hindi na po siya talaga tataas dahil yung kanyang oil is nasa minimum level lang po. So ayan, kumulo na po siya. So nag-autofill na po siya. So matagal po bago maubos yung oil doon sa chamber. Kasi matagal po siyang nag-autofill. So yan po, nag-autofill na po guys. So ayan. So umabot na naman sa ating minimum level yung langis, kaya nag-auto shut off naman siya. So ayan po yung kanyang flame. So pwede po nating painaan yung kanyang blower. Nasa number 2. So yan po guys, pwede na tayong mag-in dyan. So tama lang po yung number 2 o kaya 1.5. Yan. So nasa 1.5 ang kanyang controller. So ayan po siya. So bluish pa rin po siya. So ayan po, pwede po tayong mag-in dyan. So 1.5 ang ating controller. Then nasa minimum level ang ating oil. So ayan po. Yan guys, ang titingnan naman natin, obserbahan naman natin yung yung nasa high level niya. So palakasan ulit natin yung ating blower. So ayan guys, nasa 1.5 lang ating controller pero ang ganda pa. Okay, palakasan ulit natin to. Halukayin natin, hindi pantay yung tissue, yung carbon. Saka mahangin dito guys, kaya hindi pantay yung kanyang flame So ngayon guys, i-control naman natin sa high level. So adjust natin sa high level siya. Tingnan natin kung magdagdag yung kanyang oil. Ito po, si-switch ko na sa high level. So ayan po. So ayan po guys, nagre-reveal po siya. So dumadagdag po yung oil natin doon sa chamber. So mamaya tataas na po yung kanyang flame niya, kasi tataas na po yung kanyang langis doon sa chamber. So ayan po, mag-auto shut off din yan kapag nabot na niya yung designated level ng ating air intake. So guys, sa napansin ko, okay naman, accurate naman yung ating adjuster. So nag-function naman yung ating minimum level tsaka yung high level. So working po siya. So ayan po, continuous pa rin yung tulo niya, kasi hindi pa po naabot yung butas ng ating air intake. So
ito rin po guys ang kagandahan ng may adjuster ka. Kasi kung pahinaan mo yung apoy niya, so ilalagay mo lang sa minimum para konti lang po yung langis doon sa chamber. Kung nagiinit ka ng ulam o kaya nagiinit ka ng kanin, so may option ka para i-minimal yung oil. So hindi mo na kailangan kontrolin pa yung faucet o yung ball valve para sa patak-patak. So dito ka na sa minimum tsaka sa high level. So ayan po, nag-auto shut off na po siya. Ibig sabihin naabot na yung level ng high level, naabot na niya. So unti-unti po siyang lalaki ang kanyang apoy. So ayan po, medyo lumalaki na po yung apoy niya dahil po marami na po yung oil sa chamber niya. So nasa high level po siya. So ayan po, nag-auto shut off na po siya. So guys, ito lang po yung ipinakita ko dito, yung ating adjuster na high and low. So ginamit po natin GI pipe, then coupling, tsaka itong ating hawakan. So kung titingnan, napakasimple lang po kasi hindi na po tayo gumamit ng hose, hindi na po tayo gumamit ng bolt or spring. So kumbaga panibagong panibagong style naman po. So guys, kayo na po ang bahala kung gagayahin nyo po ang style na to, kung gagamit din kayo ng GI pipe o yung hose. Kahit alin naman sa dalawa, okay naman po yun. So parehas lang naman ang principle niyan, air intake pa rin yan. Ako kasi sa ngayon, mas simple sa akin na gawin to. Ganda oh. Yan yung rocket plane. Yan yung rocket plane. Yan yung
ordinary plane. So guys, hanggang dito na lang po ang ating video. So, thank you to all the viewers and to all subscribers. So, and again, good evening and God bless. So, see you next video.